Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong dalawang salita na madalas ay pinaghahalo natin at nagiging dahilan ng kalituhan natin. Yung salitang nagtatanong at nanunubok. Nagtatanong at nanunubok. Magkaiba yung dalawang salitang yaan. Pero madalas ay pinagpapalit at pinaghahalo natin. Pag sinasabi natin nagtatanong, itong taong nagtatanong ay gustong magabayan. Naghahanap siya ng kasagutan. Pero kapag yung tao ay nanunubok, ang taong yun gusto niya ng patunay. Gusto niya ng patunay. Kaya nga mga kapatid, magandang ating tignan sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ba ay talagang nagtatanong o baka may mga pakakataon tayo ay nanunubok? We are not asking, we are testing. Nanunubok, hindi talaga nagtatanong. Sa ating pong unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, ano ang sabi ni Akas? Ang sabi ni Akas, I will not ask, I will not tempt the Lord. Napakalinaw, derechahan. Ang sabi ni Akas, I will not ask, I will not tempt the Lord. Parang sinasabi ni Akas, hindi ko kailanman susubukin ang Panginoon. Ayaw subukin ni Akas ang Diyos. Pero sa ating unang pagbasa, maganda yung paalaala ni Propeta Isaías. Ang sabi niya, is it not enough for you to weary man? Must you also weary my God? Parang sinasabi ni Propeta Isaías, hindi pa ba sapat na inyong kulitin ang bawat isa? Pati ang Panginoon inyong niyayamot. Siguro magandang ating pong tignan yung simbolong yun, niyayamot. Totoo naman, kapag ating sinusubok ang isang tao, yung taong ating sinusubok, nayayamot sa atin. Bakit? Kasi baka ang dami-dami nating binibigay na patunay, marami tayong binibigay na pruweba, pero kahit marami yung patunay o kaya yung pruweba, hindi makontento yung tao. Bakit? Kasi hindi naman talaga siya nagtatanong. Yung taong yun ay nanunubok lamang. Kasi kapag yung isang tao ay nanunubok, hindi siya makukontento. Kahit maayos, kahit maganda, kahit marami ang iyong binibigay na mga sagot o kaya tanda. Pero sa ating pong unang pagbasa, ang Panginoon na mismo ang nagsabi. Ano ang sabi doon ng ating Panginoon? The Lord Himself will give you this sign. Ang sabi ni Propeta Isaías, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall name him Emmanuel. Parang sinasabi ng Panginoon na iintindihan ko, na uunawaan ko, na bilang mga tao, hindi kayo talaga mapakali. Kaya ako na mismo ang magbibigay sa inyo, hindi lang ng kasagutan, mismo ng tanda. At ano yung tanda na ibinigay o patunay na ibinigay ng Panginoon? Na isang dalaga ang maglilihi ng isang sanggol na lalaki. At yaan ay tatawaging Emmanuel. Mga kapatid, yan po yung ating ebanghelyo sa ngayon. Sa ating ebanghelyo sa ngayon, nagkaroon ng patunay yung sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. Talagang tinotoo ng Panginoon yung patunay na kanyang ipinangako sa lumang tipan, ng kanyang tawagin, hirangin ang mahal na Birheng Maria para maging dalagang ina ng isang lalaki na ang pangalan ay Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama kapiling natin ang Panginoon. Kung maganda pong ating tignan sa Ebanghelyo, kahapon si Zacarias ay dinalaw ng anghel ng Diyos. Pero habang siya'y nag-aalay ng kamanyang sa loob ng templo, si Zacarias ay hindi nagtatanong, siya ay nanunubok. Parang sinasabi ni Zacarias kahapon, habang siya'y nag-aalay ng insenso, imposible po, Panginoon, na magdadalang tao yung aking asawa.
sapagkat kaming dalawa ay matanda na at siya ay baog. Ano ang sinasabi kahapon ni Anghel Gabriel? Ang sabi niya, ako si Gabriel, kasama ko, naglilingkod ako sa Panginoon. Pinagdiinan ni Gabriel kung gaano niya kakilala ang Diyos at kung gaano katapat ang Panginoon kahit sa mga taong katulad ni Zacarias. Kaya nga kahapon si Zacarias ay hindi nakapagsalita. Para siya mismo ay manahimik, sabi natin, at kanyang mapagnilayan ano ba talaga ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Si Zacarias, hindi siya nagtatanong sa anghel. Siya ay nanunubok sa anghel na ipinadala mismo sa kanya ng Panginoon. Pero po sa ating ebanghelyo sa ngayon, iba si Maria. Si Maria nung dumating ang Anghel Gabriel sa kanya at sinabi sa kanya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasayo ang Panginoon. Pero ang sabi po ng ating ebanghelyo, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. Yung pong simbolong yun, si Maria tulad natin nagugulumihanan. Parang tayo mismo, katulad ni Maria, madalas ay nalilito. Pero yan po yung paalaala sa atin ng Ebanghelyo sa ngayon. Si Maria, taong-tao na tulad natin, na kung saan ando doon kapag hindi maintindihan, hindi maunawaan ang mga pangyayari sa kanyang buhay, siya mismo ay nagtatanong, hindi niya sinusubok ang Panginoong Diyos. Pero magandang ating pagtuunan ng pansin yung tanong ni Maria. Ang sabi ng ating Ebanghelyo sa ngayon, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Hindi sinabi ni San Lucas, subok ni Maria. Kasi si Maria hindi nanunubok sa Diyos. Siya ay nagtatanong kasi gusto niya na maintindihan kahit papaano yung sinasabi sa kanya ng anghel. Kasi kapag ikaw ay nagtatanong, ibig sabihin interesado ka. Kapag hindi mo na tinatanong ang isang tao, wala ka ng interes, wala ka ng pakialam. Pero sa isang banda, kapag ikaw ay nagtatanong, ibig sabihin, marami kang gustong malaman upang maibigay mo ng buong buo ang iyong sagot, ang iyong tugon sa tao na tumatawag o nag-iimbita sa iyo. Kaya nga po sa ating ebanghelyo si Maria, napakalinaw, hindi siya nanunubok sa Diyos. Siya ay nagtatanong sa Diyos, bakit? Para kanyang mas maibigay ng lubusan yung kanyang sarili, yung kanyang tugon sa Panginoon. Hindi po yan blind obedience. No? Kasi minsan iniisip natin, oo, sige na nga, kung ano ang hinihingi mo sa akin, ibibigay ko. Pero kapag yun ang ating iniisip, nawawala sa atin yung kalayaan. Para bagang tayo ay napipilitan lamang. Pero si Maria sa ating ebanghelyo sa ngayon, kaya siya nagtanong para ipakita niya na ang lahat ng nangyayari ay hindi sa pilitan. Na ang lahat ng nangyayari ay bukas sa kanyang loob na nagmumula at kanyang ibinibigay yung kanyang oo sa Panginoon ng may pag-ibig at pagtitiwala. Sa wikang Ingles, ano ang tanong ni Maria? How can this be since I have no relations with a man? Yung salita po na how, ang tanong ni Maria, how? Siguro yan po yung tatlong letra na ating pwedeng makita at matularan kay Maria. The word how. First is H, humility. Yan po yung isang bagay na nangingibabaw lagi kay Maria, yung kanyang kababaang loob. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang sabi dito sa kanya ng anghel, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Naalala ko yung aming teacher dati sa Mariology. Ang sabi niya sa amin, what attracts God to Mary is her humility. Ang nakapag-akit sa Panginoon kay Maria ay yung kanyang kababaang loob. Ang laging sinasabi sa amin ng aming nanay, ang taong mayaban, kinakainisan, nilalayuan. Ayaw natin ng taong mayabang. Ayaw natin ng tao na malakas ang ere. Kasi kapag yung tao mayabang, nagmamataas, talagang tayo ay lumalayo. Si Maria, mga kapatid, ang unang nakita ng Panginoon sa kanya ay yung kanyang kababaang loob.
Kaya si Maria ang pinili ng ating Panginoon, sapagkat kahit siya ang nahirang bilang ina ng manunubos, kahit kailan wala tayong maririnig o mararamdaman anumang yabang kay Maria. Di ko yun ang unang mahalaga in the word how, humility. Sana tayo din sa likuran ng mga pagpapala ng Panginoon sa atin, huwag tayong magmataas. Manatili tayong nakatutong sa lupa. Katulad ni Maria, sana ang maging daan para tayo ay mabigyan ng pagpapala ng Panginoon at makapagpaakit sa atin sa Diyos ay yung ating kababaang loob. Pangalawa is letter O, yung kanyang openness, yung kanyang kabukasan. Maganda po itong ating ebanghelyo. Sapagkat sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan noon. Yung pong salita na inisip ni Maria na mabuti. Kasi pilit niya talagang inuunawa ang lahat ng mga bagay na ito. Pero ano ang sabi sa kanya ng anghel ng Panginoon? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Yung pong salitang yun, makinig ka. Kasi ang isang tao, kapag hindi siya bukas, hindi siya makikinig. Sabi nga nila minsan, kunwari lamang tayong nakikinig. Pero napakadaming naglalaro sa ating isipan. Kaya nga minsan kapag ang isang tao naghahanap hindi ng tanda kung hindi ng patunay, hindi siya talaga nakikinig. Bakit? Kasi habang nagbibigay ka sa kanya ng kasagutan, meron na kaagad siyang iniisip na kanyang gustong sabihin sa iyo. Kaya yaan ay patuloy at hindi mismo humihinto. Di ko yun ang pangalawang ating tingnan. Handa ba talaga tayong makinig? Kapag sinasabi nating nakikinig, ando doon yung kabukasan, yung kahandaang tumanggap, yung kahandaang matuto, yung kahandaan na mahubog. Ewan ko kung naikwento ko na po sa inyo ito. Dati po sa aming seminaryo, meron kaming cook. Yung cook na yun ay cook na po namin nung nag-aaral pa lamang kami nung high school. And then nung ako po ay naging pari, ako ay na-assign sa seminaryo. Andun pa rin po siya bilang cook. Imaginin po natin, ang tagal-tagal niya ng cook sa loob ng seminaryo. Para bagang kabisado niya na ang lahat ng kanyang lulutuin sa mga seminarista at saka sa mga pari. Pero isang araw, ang sabi sa akin ng mga kasama kong pari, Godwin, kausapin mo yung cook kasi napakaalat ng kanyang pagkain. Minsan naman walang lasa yung kanyang luto. Isang araw kinausap ko siya nung siya'y dumating sa loob ng seminaryo. Ang sabi ko sa kanya, feedback ng mga pari, yun daw luto mo ay medyo maalat, minsan naman talaga ay matabang, walang lasa. Ano yung kanyang laging sagot sa akin? Father, alam ko na yaan. Father, alam ko na yaan. Kapag sinabi niya yun, aaminin ko, ako'y humihinto na. Ayaw ko na siyang kausapin. Bakit? Kasi ramdam ko na yung tao hindi bukas. Yung tao sarado na yung kanyang isipan. Kahit paulit-ulit pagsabihan mo yung mga tao na ang kanilang laging sagot ay alam ko na yaan, baliwala. Bakit? Sapagkat ang iniisip ng mga taong yaan, alam nila ang lahat ng bagay at hindi nila kinakailangan ng mga salita na manggagaling mismo sa iba. Di ko yan ang maganda kay Maria. Patuloy siyang bukas, patuloy siyang nakikinig, patuloy niyang tinatanggap ano man ang sinasabi ng Panginoon sa bawat yugto ng kanyang buhay. Kahit siya ay ina na ng manunubos, nakikinig pa rin si Maria. Ang sabi nga sa bawat yugto ng buhay ni Maria, kanyang pinag-iisipan, pinagninilayan ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang kalooban. Yan po yung pangalawang ating tignan. Sana kahit tayo ay tumatanda na, let us remain open. Manatili tayong bukas. Kasi kapag tayo ay hindi bukas, hindi tayo makikinig. Kapag tayo ay hindi bukas, hindi rin tayo matututo. At hindi rin po tayo lalago. Pangalawang letter in the word how is O, openness, kabukasan. Pero pangatlo po at panghuling letter in the word how is W, yung willingness ni Maria, yung kanyang kahandaan. Alam nyo, medyo mahaba yung ating ebanghelyo.
Kasi pilit pinapaunawa ni Anghel Gabriel sa isang nilalang tulad ni Maria ang lahat ng magaganap sa kanya. Pero merong sinabi si Anghel Gabriel kay Maria na napakahalaga. Ang sabi ni Anghel Gabriel kay Maria ay, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. No? Yung salita lamang yun, napakahalaga para sabihin ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, si Maria merong willingness, kahandaan. Kahandaan bilang isang alipin, hindi lamang pakinggan ang sinasabi sa kanya ng Panginoon, kung hindi yung kahandaan bilang alipin na gawin anuman ang iniuutos o iuutos sa kanya ng Panginoon. Tiko yun ang pangatlong mahalaga, letter W, willingness. Kasi kahit gaanong katalino, kahit gaanong kagaling, kahit gaanong kabuti ang isang tao, kapag yung tao ay hindi willing, baliwala ang lahat ng mga bagay na yan. Bakit? Kasi hindi mo siya magagamit. Hindi mo siya pwedeng utusan, hindi mo siya pwedeng pagsabihan. Pero si Maria always willing at the service of God na gawin anuman ang iutos sa kanya ng Panginoon. Bakit? Kasi na kay Maria ang tiwala niya sa Panginoon. Alam po niyo, merong santo, si St. John Baptist de la Salle. Ang sabi niya, the more you abandon to God the care of everything, the more God will take care to provide for all your wants. Habang ating daw ipinakakatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon, ang Panginoon, ang siyang sa atin ay bahala. Mga kapatid, ito yung ating pwedeng makita sa ating mga pagbasa ngayon. Magkaiba ang nanunubok at nagtatanong. Walang masama na tayo ay magtanong. Siguraduhin lang natin, hindi tayo nanunubok sa Diyos. Kasi ang Panginoon, mapagpasensya. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng kasagutan sa ating mga katanungan. Pero ang taong nanunubok, hindi yan makukontento. Kahit maraming tanda na ibinibigay ang Panginoon, laging sarado ang kanyang isipan. Let us not forget the question of Mary. How? The word how has 3 letters. First is humility. Second is openness. Third is willingness. Walang masama na magtanong. Huwag lang tayong manunubok. Amen.